Hi guys, this is Sir Yuri and welcome to Project Pilipinas. So, ang vision ng Project Pilipinas is we are investing in people's destiny. Dahil naniniwala nga kami, each and every individual, merong seed, merong capacity na magbago. And pag nagbago sila, nagbabago yung bansa. Parang kailangan lang kasi ng tao na somebody to lead them. Pag every time nakakita ko ng tao, nakakita ko ng potential. Nakikita ko na ang mga tao para kasi alam mo yung parang batya na punong-puno ng gasolina na kailangan ng tao na meron mag-ignite sa kanila, parang match, para magliyab. So, ang Project Pilipinas, ang goal talaga natin dito is na i-change ang country at gawin tong first world country. Hindi ko alam kung ma-achieve natin. Hindi ko rin alam kung mangyayari during our lifetime. But, naniniwala ako, if enough people gagawin yung ginagawa natin, somewhere around 2/3 of the population. 2/3 of the population na naniniwala na magbabago Pilipinas at ginagawa nila mismo sa sarili nila ang pagbabago. Naniniwala ako, darating na tayo magbabago ang Pilipinas. So, ang core values ng Project Pilipinas ay simple lang. Itinatawag kong I like. Parang Facebook. Diba? Sa Facebook merong like. Ito, I like. So, I will discuss each and every core values. So, ano nga siya eh? I like, diba? I, L, I, K, and E. I, L, I, K, E. 5 yung core values which is I like. Yung I like na yun, mag-start muna ako sa letter L ng like. Yung L stands for leadership. Naniniwala ako dito sa Project Pilipinas na kung gusto mong baguhin ang bansa natin, is mag-i-start sa'yo. You have to lead by example. You have to equip yourself with all the tools, all the knowledge, all the education. Diba? Whether it's communication, alagaan mo yung health mo, yung money mo, and everything. Kasi pag yun, naayos mo yung sarili mo, diba? Mas madali mag-lead. Sabi nga ng isa kong friend na si Borgie, favorite niya daw dito sa Project Pilipinas is yung saying namin dito na how you are in one thing is how you do everything. And what you're in small things, you are in big things. Diba? An idol should not be just someone that is placed on a pedestal. An idol should be an ideal state of being, which means na sinasabuhay mo. Kasi madalas mga tao, mas gusto nila na meron tao naglilid sa kanila eh. Mas gusto na sinasabihin sila anong gagawin. Ayaw nila mag-act on their own. Kung gusto mo kasi magbago ang Pilipinas, dapat mag-i-start sa'yo. Hindi mo kailangan iasa sa gobyerno, hindi mo kailangan iasa sa presidente, sa tatay mo, sa boss mo, sa kung sino man ang authority figure, mag-i-start sa'yo yan. You have to lead by example. Okay? Yung mga simpleng na lang, paggising sa umaga. Diba, kung hindi mo maayos yung kwarto mo, pagbabago pa ng bansa. Diba, hindi mo nga maayos yung studies mo, pagbabago pa ng bansa. Hindi yung maayos yung work mo, pagbabago pa ng bansa. Diba, malaking responsibility kung gustong baguhin yung bansa. Pero, kung mag-i-start sa'yo sa small things, mga tipong, sabi ko nga, pagtapon ng basura sa tamang lalagyan, pagsunod sa batas trapiko, yung pag-aayos ng bahay, pagiging malinis sa loob ng bahay. Di ba, nung bata tayo, tinuturo sa atin na cleanliness is next to godliness. So, yung L stands for leadership, which means you have to lead by example. Mag-i-start sa'yo. Kung dati, mahilig ka manggulo, di ba, mahilig ka magbura, ngayon babawasan mo na kasi pag nakikita ng mga tao na gumagawa ka ng positive, isa sa mga tinuturo namin yun sa Diamond program namin na if you want to be more influential person, you have to always be a source of inspiration to other people. You have to be a source of motivation to other people. Ayaw ng mga tao na, alam mo yun, may kasama sila, kasama nila lagi may problema, yung kasama nila laging depressed. Gusto ng mga tao laging masaya, laging positive. Kaya pag ikaw source ka ng positivity, yung mga tao ma-attract sa'yo. So you have to lead by example. That's L stands for leadership. Now, I is very simple. Yung I stands for integrity. Integrity, sabi nga, simple lang. Promises made,
promises kept. Ang definition ng integrity is being consistent to your beliefs, principles, and values, which means na kung naniniwala ka na ang buhay ay dapat mamuhay tayo ng tama, mamuhay tayo constructively or in harmony, dapat magkaroon ka ng buhay of integrity. Kasi instead na mabuhay ka lang na alam mo, parang wala lang, di ba? Gugulo ka lang everyday, wala kang purpose sa mundo, hindi ka man tumulong sa iba, di ba? Sayang, kasi binigyan ka ni God ng buhay. Sana gamitin mo siya to the point, to the extent na mas marami kang matulungan, may develop mo yung sarili mo, lahat ng capabilities mo, di ba? Dito kasi sa government na sa country natin, bibihira na lang, sabi nga nila, bibihira na lang may integrity. Di ba? Kasi nga, rampant sa government. Para sa kanila, normal yung wala integrity. So, nagiging normal na, ina-adapt na ng lahat. Di ba? Pakita natin na kahit na ibang tao, wala integrity, tayo meron pa rin. We should act with class. Huwag natin ipakita na di natin kaya. Kasi naniniwala ako na kaya talaga natin. So, that is integrity. Next, yung tinatawag ko sa L, I, then yung K. Stands for kindness. Kindness, ibig sabihin na tumulong ka. Meron nga, may experiment ang ginawa dati, napansin nila, ang mga tao kapag depressed daw, and the more na tumutulong sila sa ibang tao, the more na gumagat ang pakiramdam nila. Siguro na-experience mo na yun, last time na meron ka binigyan ng regalo, o binigyan ng pasalubong, di ba tuwan-tuwa sila? Why not try mo rin, na on your extra time, mag-serve ka. Di ba? Tumulong ka sa charity, give in your time, mag-volunteer ka. And based sa findings ng mga researchers, for example, si Neil Cross, isang sociologist, napansin niya na mga taong palatulungin, mahilig tumulong, is mas mahaba ang buhay compared sa mga taong ayaw tumulong. 'Di ba? Dahil parang merong benefits sa health. So, yung kindness, 'di ba? Lahat ng tao gusto ng mga taong matutulungin. Siguro napansin niyo naman na sa buhay niyo, may mga times na kailangan niyo ng tulong. And ang sarap ng pakiramdam kapag may tao na hindi mo kilala o kakilala mo na tumutulong sa'yo. And dito sa country natin, naniniwala pa rin ako sa kasabihan natin na bayanihan. Dito lang sa bansa natin merong ganun na word na bayanihan, na nagtutulungan mga tao. Lalo na pag may mga sakuna, may mga disasters, or if there are any accidents, makikita ang mga Pilipino nagtutulungan. Diba? So, the only way na mababago natin country na to is kung nagtutulungan tayo isa't isa. Tanggalin natin sa mind natin crab mentality. Dapat matuwa ka pa nga na yung kaibigan mo, kababayan mo nagsasucceed. Dahil yung success niya, success mo rin. Kasi yung media, sabi ko nga, sa lesson namin na The Myth, if gusto mo magkaroon ng in-depth, detailed explanation regarding The Myth, i-search mo lang sa YouTube, The Myth by Sir Yuri. Kinikwento ko nga doon na yung society, na brainwash tayo sa social conditioning ng media environment, na wag tayo tumulong sa ibang tao, kung ano lang sa akin, ganoon na lang, na maging selfish tayo. Diba? Ayun yung tinuturo Diba? Parang gusto ko, number 1 ako. Gusto ko, lagi akong nasa taas. Instead na magkaroon ng cooperation, nagkakaroon lagi competition. Diba? Dahil napaka-twisted nga na value system na ini-encourage ng media, ini-encourage ng environment. Instead na lahat nagsasucceed, isa lang nagsasucceed. Diba? So instead of cooperation, puro competition na lang. Kaya dito sa Project Pilipinas, sinasabi namin dapat meron tayong kindness sa isa't isa. At tulungan natin isa't isa mag-succeed. Hindi yung natutuwa ka na yung isa nag-fail. It doesn't work that way. Aanin mo yung pera. Diba? From every religion, kung papansinin mo, sinasabi nila na itong physical experience na encounter natin is parang walang value kasi we're all spiritual beings having a physical experience dito sa mundong ibabaw. And bakit mga tao nakafocus sa mga walang kakwenta-kwentang bagay like making money all the time? Ba't di nila ibuhusan time nila sa pagtulong, sa pag-improve ng sarili nila, or sa pag-improve ng ibang lives sa ibang tao? Naniniwala ako na kasi pag lahat nagkakatulungan, may bayan yan, mas uunlad ang country natin. And mag-i-start lang pag-unlad sa'yo. For things to change, you have to change.
Next, yung letter E, which is empowerment. Ibig sabihin ng empowerment is, kung ano yung natututunan nyo dito sa Project Pilipinas, dapat ituro nyo rin sa iba. Diba? Kasi pag nakikita mo yung iba, lumalakas din sila. Lahat lumalakas. Diba? Just like ang magnet. Anong bata ba kayo na-experience na naglalaro ka magnet? May magnet, tapos kumuha ka ng nail. Or tawag doon, needle. Tapos yung needle nilagay mo sa magnet. Napapansin nyo yung after siguro mga 1 week, tanggalin mo yung needle doon, tapos idikit mo sa bakal, yung needle nagiging magnet na rin. Diba? Dumidikit na rin. So gano'n yung ini-encourage natin dito. Na ikaw, kapag dinevelop mo yung sarili mo, meron ka leadership, diba? Tapos, tumutulong ka. Tapos may integrity ka. Yung mga tao nakakatabi mo is nahahawa na rin sa positivity mo, nahahawa sa leadership mo. And tuwing nakikita ka nila, they wanna make the world a better place. They wanna do good. They wanna contribute more. Dahil nga nahahawa sila sa'yo. Ayun isa sa mga tinuturo namin sa Project Philippines, which is empowerment. Na yung alam mo, i-share mo rin, pakita mo sa mga ibang tao through leading by example. And yung favorite part ko dito, which is yung unang-una sa I like, is yung I. Diba? Natalakay ko na yung like. L stands for leadership. I stands for integrity. K stands for kindness. And E, empowerment. Yung lastly, yung I, madalas ayun yung last part na dinidiscuss ko sa core values ng Project Pilipinas. Yung I is, it stands for image. Image meaning to have a positive image of our country. Now, there was this one time I was invited in a certain event, merong book launch, and gustong-gusto ko yung book launch na yun. Nabasa ko dun sa book na yon regarding sa research work ni Fred Pollack. Si Fred Pollack, meron siyang study of 1,500 years sa civilization ng Earth. E napansin niya dun yung rise and fall ng mga civilizations is nagre-rely, depende sa quality ng thoughts ng mga tao sa civilization na yon. And the more na positive, happy, prosperous ang thoughts ng mga tao sa civilization, the more na yung bansang yon umaangat. And the more naman na ang mindset or thoughts ng mga civilization or isang country negative or problematic, laging sinasabi yung mga problema ng kabilang administrasyon, the more silang bumababa. Which means, kung gusto mo pala na umunlad ang bansa natin, dapat lagi ka nakafocus sa maganda. Hindi ka dapat nakafocus sa mali, nakafocus ka sa solusyon. Sabi nga, ano ba, part ka ba ng solusyon o part ka ng problema? Every time na nagsasabi ka ng negative sa bansa, every time na nakikipag-engage ka sa conversation na negative regarding sa bansa natin, every time na nag-iisip ka ng negative regarding sa bansa natin, diba? Every time na hina-highlight mo yung problema na nasa bansa natin, lalo lumalakas daw yon. That's the power of the thoughts. Yung mga founding fathers daw na Amerika noong unang panahon sa Europe, in-envision nila na Amerika maging superpower nation. In-envision nila na magiging sobrang laking bansa at powerful ang Amerika. So kaya ganun, ang nangyari sa kanila is, ang bansa nila is naging sobrang powerful. So now, meron pa akong, from my studies is, for example, si Dr. John Hagelin, isang quantum physicist, meron siyang experiment dati na ginawa nila sa experiment nila, nag-conduct siya ng maraming tao sa Chicago area, if I'm not mistaken, na everyday, binivisualize nila yung Chicago na sobrang peaceful, sobrang loving, and a span of a few weeks time, yung crime rate bumaba. Imagine mo yung power ng thoughts. Kung at least 2/3 ng population ng bansa natin mag-focus sa positive, mag-focus sa maganda, mag-focus sa prosperity, sa ikakaunlad ng bansa, magbabago bansa natin. And it will start with you. Another study is na dung sa book ni
Dr. Bruce Lipton na yung biological structure pala natin na every time na sabi nga daw nila yung research study ng mga scientists on regarding sa DNA is mali. Yung DNA pala daw, sabi kasi nila noon is kung ano yung minana mo sa tatay mo, nanay mo, ina-adapt daw DNA, which is wrong. Napansin niya sa study niya na yung beliefs mo pala daw is nagpo-program sa DNA mo, which means kapag naniniwala ka na i-adapt mo yung cancer ng parents mo, magkaka-cancer ka din yung DNA mo. Pag naniniwala ka na stressful environment, yung DNA mo rin may stress. Your beliefs, your perceptions, programs your DNA. So, ibig sabihin, kapag pala limiting yung belief mo, stressful yung belief mo, is maapektuhan talaga yung health mo. Maapektuhan yung mga tao surrounding you. Si Dr. Sapolsky ng Stanford University, napansin niya na mga bata na na-raise sa mga environment or family na magugulo, negative, lagi nagchichismis na mga negativity sa environment, nanonood ng mga negative news is sila yung mga tipo na paglaki naging kriminal dahil bata pa lang sila, nakasaksi na sila ng violence. 'Di ba? So napaka-powerful talaga ng conditioning na environment pag sa isang pagkatao ng human being. So ibig sabihin, kung napaka-power ng thoughts natin sa pagko-condition ng isang bata, 'di ba? May kasabihan pa nga, may study pa silang ginawa dati, sila Dr. Sapolsky, na yung isang prisoner nasa loob ng prison, tinanggal nila doon, tapos nilagay nila sa isang bansa, sa Israel, isang part doon na zero yung crime rate. Alam niyo anong nangyari doon? Nagbago siya. Nagbago to the point na hindi na siya gumagawa ng masama. Kaya pala, pag may kasabihan nga, di ba, association is very powerful. Kapag napasama ka sa mga taong magugulo, mga taong mga negative, nagiging negative ka din. Kapag nakasama ka sa mga taong mga positive, naging positive ka din. So, kung gustong maging positive influence ka sa family mo, sa friends mo, at sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi pag ganun ka, sabi nga, for things to change, you have to change. And when you change, everything changes around you. Lahat nagbabago. Napaka-powerful nung letter I sa I Like na Project Pilipinas. Because with the power of our thoughts, mababago natin yung Philippines. Mababago natin yung family natin, mababago natin yung sarili natin. Kanina nga pinag-usapan namin ng friend ko na si Zane, na sabi nga namin, kung wala rin tayong masasabing maganda, may kasabihan nga tayo sa Pilipino, di ba? Kung wala ka rin sasabing maganda, huwag na lang magsalita. So, ganun din, na instead na you gossip other people, you criticize them, you condemn them, you become sarcastic around them, di ba? We just focus on what is positive. We just focus kung ano yung magaganda sa kanila, sa bansa natin. Di ba? Mag-focus tayo doon. Because the only way mababago natin from Philippines, yung country natin, mag-i-start sa atin with our thoughts, with our leadership, with the way we communicate, diba? With the way we lead ourselves and other people and empower them. So that is the core values of Project Pilipinas, which is I Like. I stands for positive image, L stands for leadership, and I, integrity, tapos K, kindness, and E for empowerment. I hope meron kayo natutunan sa very short presentation video clip na to. And I hope you spread this around para mas maraming mga tao ma-awaken, mas maraming mga tao maging matutulungin, mas maraming mga tao tayong ma-encourage to do good in this country. I always believe that it's better to have a very constructive life than a destructive one. Mas maraming tao tayo matutulungan when we live a very constructive life than a destructive one. And mababago natin yung Pilipinas. Remember, Project Pilipinas is about investing in people's destiny. So this is Sir Yuri. Thank you very much.